Amen, amen, amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Nakakaupo na po tayo. Nakakaupo na po tayo. Patiin mo muna yung katabi mo. How are you? Mabuti ba ang Diyos? God is good? And all the time. God is good. Sige, bigyan nga po natin ng malakas na palakpak ang Diyos. Ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon, ang Diyos ng ating pinaglilingkuran, ang Diyos na umaagapay, ang Diyos na sa tuwin ay tayo'y pinoprotektahan sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon. Amen. Kaya marapat lamang natin siyang papurihan at sambahin sa ating kalagitnaan. Alam niyo po, ngayong umaga ay pag-uusapan natin ay patungkol sa paglago. At ang paglago po, hindi po yan makikita sa posisyon. Pastor ka man, bishop ka man, manggagawa ka man, o yung kahit bago ka pa lang umaattend sa panambahan, bago mo lang nakikilala pa ang Panginoon, kailangan nating lumago. Amen? Amen po ba? Hindi po pwede sabihin natin, pastor na ako, okay na to. Hindi natin pwede sabihin yun. Amen? Hello? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Nawawala yung mic ko. So, hindi natin pwede sabihin na ako'y ginagamit ng Panginoon, tumutugtog ako ng drums, tumutugtog ako ng instrumento, at sasabihin kong okay na yon. Amen? Kailangan natin mag-explore. Sabihin mo, explore. Amen? Kailangan natin lumago. Hindi pwede tayo maging stagnant. Lalong-lalo na sa ating pananampalataya sa Diyos. Hello? Hindi tayo papayag na tayo basta-basta na lang laging taga-upo dyan. Amen? Dahil tayo tinawag ng Panginoon para sa paglago. At ang pamagat po ng ating pag-uusapan ay spiritual growth. Mark of spiritual maturity as a believer. Amen? Tayo pong lahat ay mananampalataya. Tayo pong lahat ay tagasunod at alipin ni Kristo. Amen po ba? Hello? Wala tayong boss, kundi isa lang ang ating Panginoong Hesus. Amen? At ang ating layunin is to become more like Christ. Amen. Tingnan mo nga ang katabi mo, kamukha na ba ni Kristo yan? Tingnan mo yung katabi mo, kamukha na ba yan? Ni Kristo. Kaya kailangan natin ng paglago, kailangan natin ng spiritual growth sa ating mga buhay. Hello? Kaya sabi ng 1 Peter 3:18, saan ko ba pipindutin dito? Ito. Sabi ng 1 Peter 3:18, that is our foundational verse. Sabi diyan, sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang ginawang masama. Hello? At minsan lamang siyang namatay upang mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ipinaialang-alang sa ating mga makasalanan upang madalhin niya tayo sa Diyos. Pinatay niya ang katawan, ngunit binuhay niya ayon sa Espiritu. Sabihin mo sa katabi mo, buhay ka na. Hello? Sabihin mo, yung may confident, buhay ka na. Amen? Kasi nung namatay si Jesus Christ, namatay tayong kasama niya. Amen? At nung nabuhay siya, kasama tayong nabuhay niya. Pero hindi lang basta nabuhay si Jesus Christ. Marami siyang pangako, marami siyang promises sa atin. At isa na doon yung buhay na walang hanggan. At isa na doon yung ipaghahandaan na tayo ng silid doon sa kalangitan. Nangako siya, napapalitan niya yung ating katawang lupa ng katawang hindi nabubulok. Amen? Pero bago tayo dumating doon sa mga bagay na yon,
at darating namang totoo yun, kailangan muna natin maging malinaw ang ating patutunguhan bilang mananampalataya, bilang tagasunod ni Kristo. At tayo ngayon ay tinatawag para isang malawakang paglago, spiritual. Amen? Amen po ba? Tandaan po natin that spiritual growth is a personal. Amen? Personal yan. Hello? Personal, hindi po pwedeng lalago ka sa pamamagitan ko. Maaaring kami ang mga pastor, ang mga tagapagturo ay nagtuturo para lang ipakita na mayroong Diyos na buhay tayong sinasamba, mayroon tayong Diyos na buhay na totoo. Pero kapag hindi natin tatanggapin ang mga bagay na sinasalita ng Diyos sa atin, mahihirapan tayong lumago. Spiritually. Amen? Amen. Kaya napakahalaga na dapat, alam mo, na ang paglago mo, dapat, ay ikaw ang pagmumulan. Sabihin mo, ikaw yon. Wala ba tayong mic na maayos? Praise. Sabihin mo, ikaw yon. Turo mo rin sa sarili mo, ako yon. Ang paglago natin ay personal. Nakita nyo, kung sa 10 na nakarinig ng salita ng Diyos, merong mabilis na lumago eh. Pero merong nanatili siya doon sa ganong kalalagayan. Kasi ang paglago ay personal. Amen? Ano po? Ano pa po? Spiritual growth is a diligent. Kailangan dapat maging masikap ka. Kailangan maging masikap ka. Saan ka dapat maging masipag? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pagdalo sa mga gawain. Ano pa? Pakikinig sa mga nangangaral. Hello? Pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya, kailangan natin magsikap. At ang spiritual growth, ito'y pagpili na salangsangin yung mga kasalanan, pandaraya ng kaaway sa ating mga buhay. That is the sign of spiritual growth. Yung nire-resist mo yung kasalanan na inaalok ng mundong ito. Amen? Amen po ba? Growth is not automatic, but conscious effort to strengthen one's inner self through faith. Dahil sa ating pananampalataya, nagmamanifest ito kung ang salita ng Diyos na ating napakinggan ay ating pananampalatayanan at ating gagawin sa ating mga buhay. Amen? Sabi diyan, inner self through faith, obedience, and relationship with God. Dapat magkaroon ka ng intimate relationship sa Lord. Kung gusto mong lumago, kung gusto mong mag-grow, kailangan magkaroon ka ng intimate relationship sa Lord. Amen! Problema minsan, parang dito lang tayo nag-intimate sa loob ng church. Dapat, marunong tayo makapag-usap sa Diyos. Personal. Amen? Minsan nananalangin tayo sa pagkain lang. Pagkakakain ng thank you, Lord. Di ba? Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa mga pagkain ito. Amen. Amen? Yung ba yung intimate? Hello? At ang spiritual growth is to include developing virtues like knowledge, self-control, and love while consistently battling sinful desires and relying on power and promises. Alam niyo, mag-grow tayo eh. Kung tayo lagi na-rely doon sa kapangyarihan ng lumikha sa'yo at lumikha sa akin at tumawag sa'yo yung pumili sa akin at sa'yo. Amen. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus na napayubay doon sa cross ng Calvary. Amen. Wala iba tayo pagre-relayan kundi ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang salita. Amen. Hello? Amen. Hindi ka pwede mag-rely sa sitwasyon, sa mga nangyayari, at siyempre, sa mga pangako ng Diyos. So ngayon po umagang to, number 1,
Spiritual growth is a choice and a command. Sabi po na 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Sabi diyan, sa Tagalog, sa halip, lumugo kayo sa biyaya ng Diyos. Alam niyo, kapag naunawaan niyo yung biyaya ng Panginoon, wala na kayong hahanapin pa. Amen? Nung hubarin lang niya yung kanyang pagka-Diyos, napakalaking biyaya na yun. Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Amen? Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Meron ba tayo may pagmamalaki sa Diyos? Wala. Amen? Pero kahit ganun ang kalalagayan natin, dahil sa kanyang biyaya, ibinigay niya yung kanyang sarili para sa iyo at para sa akin. Kaya kailangan natin lumago sa biyaya ng Panginoon. Positibo po yung example ko kanina eh. Yung sinabi ko kanina eh. Eh paano kaya kung sa negative side? Makikita mo rin pa ba yung biyaya ng Diyos? Kaya kailangan natin lumago. Ano ibig sabihin nun? Kung nasa negatibo tayong kalalagayan, ngayon, nasa negatibo tayong kalalagayan, pag pinag-usapan ng ating bansa, 29 ton, mahigit ang ibinentang ginto. At tinuos sila, ito yung nagkakahalaga ng $1 trillion. Magkano sa peso yun? Bayad sana ang utang ng Pilipinas. Pero mga nawawala. Grabe yung naranasan natin. Buti na lang may biyaya ang Panginoon. Alam natin na sa mga huling araw, hindi na bubuti at bubuti ang mundong ito. That is biyaya. Kaya hindi ka na dapat mag-expect sa mga nangyayari sa mundong ito. Dahil iyon ay nakasulat na sa Biblia. That is biyaya. Amen? At makikita mo na grabe si Lord. Grabe si Lord. Lahat ng bagay ay alam niya. Amen? At siyempre, tayo bilang mga anak ng Diyos, iba yung pagpapala at biyaya na ibinibigay niya sa kanyang mga anak. Nakita niyo, kinugutom ba kayo? Matagal na panahon na, may sinabi po ako sa mga kapatiran, sa aking pamilya, sa mga kapwa ko lingkod ng Panginoon. Sabi ko noon, kahit mag-1,000 ang kilo ng bigas, pasalamat ka, may mabibili. Para 1,000 ang mahal nyo na. Nakukulangan kaya taka ko ng pananampalataya sa Diyos. Ang sabi niya sa atin, ang pangako niya, God will provide. Ipoprovide niya ang lahat ng ating pangangailangan. Amen. That is the grace of God. Mag-1,000 man ang 1 kilo ng bigas. Eh ano ngayon, basta't merong mabibili. Eh paano kung wala? Aba, maraming lupain. Magtanim tayo ng kabote. That is grace, that is wisdom. Ano man ang mangyari, bibigyan tayo ng karunungan ng Diyos at hindi tayo magugutom, hindi tayo malulugi. Dahil ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Amen! So, we need to grow in the grace and the knowledge. Kaya, dapat kilalanin natin lubusan ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, sa halip lumugo kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus at tagapagligtas na si Jesucristo. Gano'n na ba kalalim, gano'n na ba nating kakilala ang Diyos na pinaglilingkuran natin ngayong umagang ito? Sabi ng Bible, sa Diyos walang imposible. Ang ating Panginoon nagbumuhay ng patay, nagpagaling ng may sakit. Hello? Lumakad sa dagat, sa tubig, sa dagat. Amen? Nandiyan po ba kayo? Nung nakakulong si Pablo, di ba, kusang bumukas. Yung selda,
Di ba si Daniel, hinagis doon sa pugon? Hindi pala, sa Sadrach, Meshach, Abednego pala yun. Lions din! Pinatatawa ko lang po kayo doon sa nakakaalam. Amen? Di ba, hindi naman siya kinagat ng leon? Si Sadrach, Meshach, Abednego, nilagay sa apoy. Namatay ba? Yung Diyos noon, Diyos natin ngayon. Kaya dapat lumago tayo sa pagkakakilala natin sa Diyos, sa ating Panginoon sa Kristo. Hello! Amen. Hallelujah. Sabi na Jeremiah chapter 29, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Kasi kilala mo na si Lord eh. Pero hindi lang basta natin kilala. Dapat lalapit tayo sa Kanya. Dapat makikipag-usap tayo sa Kanya. Amen? Ang pangako niya, sabi niya, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Sa Tagalog, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. At ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo itataboy. Amen? Ang tanong, lumalapit ba tayo? O kung nagigipit tayo, sa Bombay tayo lumalapit una. Amen? Para mangutang. Amen? Kay Lord muna. Para mabigyan tayo ng karunungan na nagmumula sa Kanya para may handle natin anumang sitwasyon meron tayo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tandaan po natin that spiritual growth is a command. God command it. At tandaan po natin, spiritual growth is not optional, but a command from God that requires our diligent effort. Amen? Hindi po optional ang paglago. Para lang po bata yan. Hindi po pwedeng mananatili silang bata. Kaya nga si Paul nagsabi sa kanyang mga salita, sabi niya, dapat sana karne na ang kinakain niyo eh. Hanggang ngayon, gatas pa rin. Hello? Kaya nga ako, takang-taka ko sa mga magulang, sorry po, no, naalala ko lang yung ni Pastor Ed Lapis, yata o si Pastor, sa Family Matters. Naalala ko kaya tayo nahihirapan din sa mga parents. May bigote na nga naman. Umaasa pa sa atin. 30 ayos. Di ba? Hello? So, dapat lumago. Dapat mag-matured. Amen? 50 years old na, nakaasa pa rin kay nanay, kay tatay. Hello? May asawa na, grabe, no? Ang pangit. Payag kayong ganon? May anak kayong ganon? May asawa na, kuha pa ng pangsayang sa iyo. Umaasa, usapan po ito. Paminsan-minsan, okay lang, tulungan natin sila. Pero yung umaasa, payag kayo nun. Kaya, ang spiritual growth is not optional. It is a command. Hello? Kaya sabi ng Panginoon, we need to grow. Kailangan natin lumago. Kailangan tumaas yung antas ng ating pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. Sa biyaya ng Panginoon. Amen. Ito pa minsan na nangyayari sa atin. Yung biyaya, inaabuso. Hello? Kaya napakahirap maging extreme eh. Naaabuso yung biyaya. Ang Diyos naman mapagpatawad, kaya gagawin ko to. Ano ba naman yan? Pang-aabuso sa biyaya yan. Alam mo yung katotohanan eh. Kaya nga kanina, napangkita natin yung kailangan ng i-resist yung sin. Pag alam mo kasalanan, dapat hindi mo yan ginagawa. Hindi yan trabaho ng isang mananampalataya. Amen? Spiritual growth, it's not automatic. Hindi pa yan automatic. It is not a miraculous or accidental process, but a conscious decision to pursue
Ikaw yung magdidesisyon nun. Gusto mong lumago? Magsikap ka, magsipag ka, kilalin mo si Lord, alamin mo yung lalim ng biyaya na binigay ng Panginoon sa iyo at sa akin. Amen. It is not miraculous or accidental process, but a conscious decision to pursue. We need to pursue. We need to decide. Amen. Nung araw na makakilala po ako sa naalala ko, hindi po ako nanatiling nakaupo dyan. Hindi ako nanatiling taga-buhat, taga-punas. Hindi ako nanatiling driver para sumundo ng mga kapartiran. Noong nagsisimula tayo sa Angat, nanunundo tayo. Sinermonan po ako kami ng isang kapartiran. Binebebe niyo masyado yung mga yan. Ang sagot ko lang, may tamang panahon. At sa tamang panahon, maiintindihan nila kung paano lumago ang isang tao, lalo din individual. Amen? Amen po ba? Ito isang pagdidesisyon. Tandaan po natin that spiritual growth is a personal responsibility. No one can force spiritual growth. It is up its individual to take personal responsibility for their journey. Amen? Nandiyan po ba kayo? Hello? So, hindi po, yan yung personal responsibility. Bakit po kami nakarating dito? By God's grace. Kasi, kahit kaayaw namin pero ipakita ng Diyos sa amin na kailangan namin sumunod, kailangan namin lumago, kailangan namin maglingkod, kahit ayaw namin. Wala kaming magawa. Dahil alam namin na kapag hindi tayo sumunod sa Diyos, maraming bagay tayong mga pagpapala na hindi natin maka-catch up. Amen? Paulit-ulit ko po iti-testimony sa inyo. Ito po, paulit-ulit na lang, baka po may mga bago, marinig nyo. Sa 3 taon namin pagtakbo, bagamat kami naglilingkod, bagamat kami gumagawa para sa ubasan ng Panginoon, para mga pastor na rin, dahil may mga Bible study kami, dumadalo kami kung saan-saan, nakakatingin ng pasok kung saan-saan. Pero yung ordination ang tinatanggihan namin, ayaw ko maging pastor, dahil alam ko napakabigat maging pastor, napakabigat ang responsibilidad maging pastor. Lahat ng sakit ng ulo, kung 100 kayo, iba-iba kayong karakter meron. Amen. At kayong 100, kailangan namin kayong mahalin dahil si Kristo, minahal niya ang lahat ng tao, pero may mga ibang tao na hindi nagmahal sa Diyos. Kaya mahirap maging pastor. Kung immature kami, ako, may ubo ka lang na konti, hindi na ka nadadali, may sakit ka na. Kung yung kayang pastor na preacher lang, sumakit lang yung paa. Tapos hindi umaten. Ano ngayon? Ano mangyayari? Sino magpipreach? May sakit. Wala magpipreach. Napakabuti ng Diyos. Ang Diyos natin, nagpapagaling. Pero ikaw, may sakit ka, nangangatog ka habang nagpipreach ka. Nakita niyo yung maturity? Yung sa isang tao. Pero personal responsibility natin yan. Atin ba ako? Hindi. Atin ba ako? Hindi. Kasi pag umatin ako, lalago ako. Amen. It is our responsibility to decide, to choose. Amen. Hello. So, number 1, spiritual growth is a choice and a command. Pangalawa, we need to strengthen by faith. Sabi po ng Isaiah 41:10, huwag kang mangamba sapagkat kasama mo ako. Huwag kang malungkot sapagkat ako ang iyong Diyos. Palakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita sa pamamagitan ng kamay kong nagliligtas. So, kailangan natin ng pananampalataya. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. At pinangako natin, palalakasin kita, tutulungan, aalalayan kita sa pamamagitan ng kamay kong nagliligtas. Anong kailangan mo? Palakasin mo ang iyong pananampalataya. Amen! Spiritual strength
comes from living by faith and trusting God's power, not from human effort alone. Amen? Sabi po dyan, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling, Isaiah 40:31, magkakaroon ng lakas, lilipat silang gaya ng isang agila, tumakbo man sila ay hindi mapapagod, lumakad man sila ay hindi manghihina. We need to trust God, not in a human effort. Amen? Hallelujah. So, napakahalaga na palakasin natin yung ating spiritual strengths. At ito'y manggagaling sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Uulitin ko na tumawag sa'yo, tumawag sa akin, pumili sa'yo, pumili sa akin para magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap hanggang doon sa langit. Amen? Dito pa lang mararanasan natin ang magandang buhay. Ito po pala yung pangalawa. Sorry po, kasama po pala sa number 1 yun. Kaya pala ako iningitian ni Sister Adrian. So, pangalawa po, spiritual growth requires personal diligence. Sabi po na 2 Peter 1:5, giving all diligence, for this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue and virtue with knowledge. Dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya nyo ang kabutihang asal. So, kailangan natin, ano ba yung kabutihang asal? Kabutihang asal, ang kaalaman. Parang maganda itong i-diretso. Sige, lagay mo nga yung verse 6. Tingnan nyo Spirit growth requires personal diligence. Pagsikapan natin maidagdag sa pananampalataya nyo ang kabutihang asal. Kabutihang asal, ang kaalaman. Verse 6. Kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis. Sa pagtitiis, ang kabanalan. So, kailangan natin lahat yan. At yan is pamamagitan ng pananampalataya natin hindi matatawaran sa Diyos na tumawag sa iyo at sa akin. Amen. Kailangan natin lumago yung ating asal natin. Hindi ka lang napansin, sumimangot ka. Amen? Medyo naparinggan ka ng konti ng kapitbahay mo. Hindi ka na nakapagpigil. Pinatulan mo. Ito tatandaan niyo po at ito lagi ko pong sasabihin sa inyo. Wala tayong mahanap sa mga unbeliever. Sila ang may mahahanap sa atin dahil kine-claim natin tayo yung mga mananampalataya at tayo tagasunod ni Kristo. Amen? Kaya minsan sasabihin nila, makalaman mo yan. Banal. Kaparehas lang din namin. Huwag kayo maniniwala sa gano'n. Maliban na lang kung talaga namang mapagpatol kayo sa mga unbeliever. Tawanan lang natin. Kahit sa mga kapwa natin Kristiyano, pagka alam nyo wala na sa alignment, tawanan nyo lang. Ngitian nyo lang. At ipanalangin nyo na maintindihan niya at maunawaan niya yung kalalagayan niya doon sa kapanahonang yun. Amen? Maraming nawala dito. Masakit. Nakakainis. Nakakabwisit. Pero sa huli, iiral pa rin yung pagmamahal. Dahil alam natin na sila'y mga biktima lang naman ng mapandarayang diablo, demonyo, ano pa? Ano pa gusto nyo sabihin? Yun. Diba, baka pagsalita pa ako ng hindi maayos na. Kaya, panalangin natin sila. Kailangan natin lumago dyan. Kailangan natin magpigil sa sarili. Kailangan natin magtiis. Nung nasa kabila tayo, ano sinasabi ko, ang init-init. Talaga namang, kahit ako, hindi ako gaganang umatin sa kabila parang hihimatay na ako pagka nandoon ako Pero ano sabi natin? Isang araw, magkakaroon tayo sa kabila o sa ibang lugar.
At hindi lang basta katulad doon na mainit, kundi mag-aircon tayo. Nangyari ba? Pero nagtiis muna tayo. Amen. Sa Batangas, nagkaroon ng building. Saan muna nauna? Sa mga ilalim ng mangga, sa mga ilalim ng kamatsili. Kamatsili ng sampalok. Puno ng sampalok. Pag umulan, kaya na. Tapos putik pa yung daan. Amen. Kailangan natin magtiis. O, may nag-testimony sa Bulacan. Nung una daw, walang kapag-asang lumago. Nagulat siya nung nag-anniversary. Kung ano na. Parang big church tayo. Ako talaga, na-overwhelmed din ako eh. Sabi ko, magkano kaya gastos? Magkano kaya gastos? Hindi ko naman narinig na dumadaing. Yun yung bunga ng mga pagtitiis natin noon. Na habang ako'y nagpipreach, umiilag ako dahil may tumutulong tubig. Amen. Tapos, maalikabok dyan kasi open yon. Malaki yung electric pa natin doon. Open, alikabok na. Pagkatapos ko mag-preach, talaga parang may pulbos na ako sa alikabok. Tapos luluhod sila, nakita nyo, bakat-bakat dito yung ano. Siyempre, pag napaluhod yung mga kapatiran, lumuluhod sila sa presensya ng Panginoon. Kaya makita mo, pag tayo, kita mo yung bukol-bukol yung bato dito sa tuhod. Amen. Pero ngayon, naka-tiles na. Amen. Kasi tinuturuan tayong magtiis. At kapag tayo natutong magtiis, lalago at lalago. Hindi lamang tayo muna. At susunod, yung ating iglesia kinabibilangan. Hindi po pwedeng lumalago ang iglesia tapos hindi kayo lumalago. Amen. Hindi po pwedeng yumayaman yung iglesia natin kayo. Hindi yumayaman. Hindi po pwede yun. Kailangan sabay, parehas. Amen. Sa ano lang yun, sa physical. Siyempre, kapag lumalago na yung ating spiritual, lumalago na rin. Lumalawak at lalawak at lalawak at lalawak ang lahat ng ating iglesia. Amen. At sabihin mo sa kate mo, ikaw yung gagamitin ng Diyos. Kasi lumago ka na. Amen. Kaya gagamitin ka na sa mga Bible study, sa lahat. Hahayo ka. Amen. Isang araw, magiging pastor ka rin. Ito yung aking laging tagline, ha? Biro. Pag naging pastor ka na, at ikaw pasaway, nung nandito ka. Buti nga, nakaganti na ako sa iyo ngayon. Yung konsimusyon ko sa iyo, eto, may patadala sa iyo, matigas sa ulo, may mas matigas ang ulo sa iyo. Amen. Pero lahat ng yon, bunga ng ating pagtitiis. Kung bakit tayo nalagay sa ganong kalalagayan? Kasi lumago na tayo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya kailangan natin ng spiritual growth. And it requires personal diligence. At ang kahulugan ito, this means being earnest and careful in the pursuit of a more godly life. So yung matiimtim, earnest, matiimtim. Yung ano ba yung careful? Yung maingat nating ipupurso na maging makapamuhay tayo ng makadiyos na pamumuhay. Amen! Praise the Lord. Magic. Praise the Lord. Palapakan niya naman natin pa. Praise God. Sabi ko lang 1 Timothy 6:11. Sabi niya, ngunit ikaw bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo mga bagay na yan. Sikapin mo mamuhay ng matuwid, banal, may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis, at mabait sa kapwa. Tayo mga mananampalataya ni Kristo, tagasunod ni Kristo. Ang kailangan natin, pagsikapan natin mamuhay ng matuwid. Amen. Pagsikapan natin maging banal sa lahat ng pagsikapan natin maging matibay yung ating pananampalataya. Yung hindi ka na kayang anumang bagyo ang dumating, anumang pagsubok, anumang maranasan mo, yung pananampalataya mo ay hindi mawawala. Hindi mag-aalinlangan. Bagkus, matatag ka na nagmamahal sa ating Panginoon at nagiging mapagtiis tayo at mabait sa ating kapwa.
Amen? So, giving all diligence under the spiritual growth. So, we need to develop our virtue. Sabi po ng 2 Peter chapter 1, verse 5 to 7, dahil dito, pagsikapan nyo may dagdag sa pananampalataya nyo ang kabutihang asal, katulad na binasa ko kanina, kabutihang asal, ang kaalaman, sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis, sa pagtitiis, ang kabanalan, sa kabanalan, ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, at sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. Amen. I-develop po natin yan. Sabi pa nga ng Bible, love your enemy. So pagka siguro minahal mo na yung nagchismis sa'yo, na may alipunga ka, may an-an ka, meron kang chismosa. Nagbibigay lang po example na napakasimple. Yung siniraan ka, tapos kaya mo pang mahalin, ibig sabihin nun, mag-check ka na. Amen? Naalala ko yung isang kwento, hindi ko malaman kung si Pastor Tanchillo, no? Ibang pastor, yung ginahasa yung kanyang anak eh. Pero yung, naalala ko, yung pinatay yung kanyang pamilya, nahuli, tapos pinuntahan niya doon sa kulungan, nag-usap sila, sinabi niya, pinatatawad na kita. Pinatatawad niya. Bagay si Joy, yung anak ni Pastor Tanchi, naread po siya eh, nung 15 years old, galing sa Bible study, sila Pastor Tanchi, yung testimony nila narinig ko. Pag uwi nila, ninakawan sila, nakita may magandang bata, ginahasa, pero binuhay. Alam niyo, anong marinig ko yung testimony nitong Joy ang pangalan, Joyce yata o Joy. Nung marinig ko, sabi niya, inalaw ng Lord yung ganong pangyayari, ano? Para maging kagamit-gamit siya sa mga naging biktima ng mga ganitong bagay. Amen? Naunawaan po natin, spiritual maturity ating pinag-uusapan eh. So nakita nyo ka-matured. Bagamat nangyari yon, negatibo, masakit. Talaga namang, para magre-rebelde ka, Lord, naglilingkod naman ng tatay at nanay ko, bakit gano'n, bakit gano'n, ba't mo pinangyari yan? Pwede tayo question na natin ng Diyos ng gano'n eh. Pero nung ipakita sa kanila, nakita nila yung biyaya ng bakit pinaranas sa kanila yon. Sa kanya yon, yung pala gagamitin siya sa mga taong halos gusto na magpakamatay dahil naranasan lang ang pangakabuso. Amen? Yung pala yung reason, yung pala yung purpose, bakit inalaw ng Lord siya marry? Hindi niya gustong marry, pero nangyari na eh. Amen? Pero nakita niya yung biyaya ng Panginoon. Kaya sabi niya, salamat. Kasi nagagamit ako yun ng Panginoon. Dahil kung hindi ko naranasan yon, hindi ako magiging epektibo na counselor. Amen? That is maturity. So we need to develop our virtue. Virtue is a moral courage and determination to do what is right. When we say virtue, it is a moral courage and determination to do what is right. Never na ang Kristiyanong malago, malalim, ay hindi gagawin yung tama sa harapan ng Panginoon. Kailanman, tayo bilang mga Kristiyano, hindi tayo magiging compromiser. Amen? Hindi tayo magiging compromiser. Sabi ng Pilipos 4:8, bukod dyan mga kapatid, palagi nyo isip-isip ang mga bagay na mabuti at kupuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Amen? Lagi natin isa sa isip yan. Yung mabuti, yung kapuri-puri, at yung mga bagay na totoo. Yung mga bagay na tama, na dapat nilalakaran ng isang mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Amen? Hallelujah.
So we need knowledge. For what? Gaining a true understanding of God's will from Scripture and applying it. So kaya napakahalaga ng mga pagdalo. Napakahalaga ng nagbabasa. Napakahalaga ng mayroong pinapakinggan. Sabi ng Proverbs 4:7, at ito sabi niya, in the beginning of wisdom is this, get wisdom and whatever you get insight. Sabi na, pinakamahalaga sa lahat ang karunungan at pangunawa, sikapin mo magkaroon nito kahit na maubos pa ang lahat ng kayamanan mo. Hello? Salamat sa isang nag-amen. Kasi maubos na lahat ng kayamanan eh. Amen? Aba, kilala niyo naman si Solomon. Ano gusto mo? Yaman? Kapangyarihan? O karunungan? Pinili ni Solomon ang karunungan. Hindi pa siya naging mayaman? Hindi pa siya naging makapangyarihan? Dahil kapag tayo meron nito, sabi niya, pinakamahalaga sa lahat ng karunungan at pangunawa, sikapin mo magkaroon nito kahit na maubos pa ang lahat ng kayamanan mo. Kasi ito ang higit na mahalaga, lalong-lalo na sa ating mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo. So, kailangan natin ng self-control. Dahil ito isang tatak o mark ng isang lumalagong Kristiyano. When we say self-control, submitting one's will to God's will. So, hindi tayo yung nasusunod, kundi yung kalooban ng Diyos dapat ang nasusunod. Amen? Dapat lagi, sa bawat pagdedesisyon natin, dapat lagi tayo nakaugnay sa Diyos. Hindi po pwede tayo may personal na pagdedesisyon. Dapat lahat ka naka-align sa Panginoon. Ano po sabi ng Luke 22:42? Proverbs 3:5 muna. 5:6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Kita nyo, kailangan nating alalahanin ang Diyos. Kailangan nating alalahanin ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen? Hello? So, kailangan mo magtiwala ng buong puso sa Diyos. So, sabi ng Luke 22:42, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Sabi niya, kung maaari ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Every time na makakaranas tayo ng mga bagay-bagay, hindi natin maintindihan, Lord, your will be done. Hindi ang kalooban ko. Habang tayo nag-aalanganin, Lord, your will be done. Habang tayo nalilito, naguguluhan, Lord, we need wisdom. Your will be done. Amen. Tandaan natin, wala pong lugi pag sa Diyos tayo nagtiwala at umasa. So, isa sa we need patience. Kailangan palaguin natin yung ating patience. Tingnan niyo po yung yung sinasabi ng Romans 5:3-4. Sabi to, at hindi lamang yun, nagagalak din tayo kahit na dumanas tayo ng mga paghihirap. Alam, sino nakakaalam ng paborito kong kanta? Amen? Ano yung paborito kong kanta? Yung kahit may problema at wala kang pera, masaya. Ganun talaga ang buhay kung naka-Jesus. Lagi may galak sa tuwina. Amen. Pag narinig ang tagalabas, baliw pala itong taong ito eh. May problema na, wala pang pera.
Masaya pa? Amen? Pwede tayo mapag-isipan ng mga mitililing tayo tagalabas. Pero sabi ng Romans 5:3-4, kahit tayo dumaranas ng mga paghihirap, kahit tayo maraming problema, kahit pinararanas tayo ng mga paghihirap at mga problema, nagagalak pa rin tayo. Bakit? Dahil natututo tayong magtiis. Amen? Kahit may problema, kahit wala kang pera, bakit hindi ba natatapos na yung problema? Pakitaas mo ang kamay na ang problema hindi natapos. O, sa ngayon, hindi pa tapos yung problema mo. Pero matatapos yan. Hanapin mo lang ang mukha ng Diyos. Usapin mo ang Diyos. Tanungin mo bakit nangyari sa iyo yan. At ang pakikita sa Diyos ay positibo, hindi negatibo. Amen. Inalaw ng Lord yung mga bagay na yan para makita mo ang kailangan lang mo ngayon. Kailangan mo munang matutong magtiis. Kaya dahil dito natuto tayo magtiis. At alam natin, sabi sa verse 4, at alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. Kami po mag-asawa, napakaraming problemang dumaan. Financial, lahat na. Sa aming pagsasama, sa aming mga anak, sa ministry, lahat na yan eh. Sabi, tatapos naman ah. Tatapos naman. Amen? At huwag kayong mag-alala. May mga darating pa mga problema at mga tiisin. Pero ang hindi natatapos, yung Diyos na pumili sa atin, yung Diyos na tumawag sa atin, na handa kanya, na nangako sa iyo, na hindi kanya iiwan, hindi pababayaan, ano man ang iyong kalalagayan, tutulungan kanya, palalakasin kanya. Amen? Bilang kailan na hindi matatapos. Dahil ang kanyang pagmamahal is unconditional. Amen? Sabi po ng Hebrew, chapter 12, verse 1-2, dahil kailangan natin ng patience. Ano tayo? Ito yung ating tatandaan. So, marunong na tayo magtiis para matuto tayo. Bakit kailangan natin magtiis? Ito po ang sinasabi ng Hebrews 12:1-2. Sa mga tuwid, dahil napapalirigan tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos, talikuran natin ang mga kasalanan pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. So, kailangan natin lumago, kailangan natin matutunang magtiis, kailangan natin maiangat yung angkas ng ating pananampalataya, yung pagiging mananampalataya, yung biyaya ng Diyos, yung pagkakakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pagtalikod natin sa mga kasalanan na ito yung pumipigil sa atin. Alisin natin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbo, tinakda ng Diyos para sa atin. Lagi tayo dapat naka-align sa takbuhin na itinakda sa atin ng Diyos. Amen? Hindi tayo dapat maging compromiser. Amen? May itinakda ng takbuhin ng Diyos para sa atin. Kaya ituon natin, sabi ng verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan. Tinis ang paghihirap sa krus at hindi niya ito kinahiya dahil iniisip niya ang kaligayahang maghihintay sa Kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. May naghihintay po tayo. Langit. Buhay na walang hanggan. Silid. At ang sabi ng Bible, wala nang hirap, wala nang pagtangis, wala nang paghihinagpis, wala nang problema, wala nang bayarin na kuryente, wala nang bayarin tubig, wala nang tuition, wala na. Yun po yung pangako ng Diyos. Hello? Kaya sabi ng James 1:12, blessed is the man who remains steadfast under trials. Mapalad ang tao na natin matatag sa kabila ng mga pagsubok. Dahil pagkatapos siyang mapagtangupayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya.
Amen. Tatanggap tayo ng gantimpala. Hello! Kailangan lang nating maging nanatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok. That is maturity. Amen. Kaya tandaan natin mga kapatid, ano ang bagay na nangyari? Inalaw ng Lord lahat yan. Kasi meron iniisip ang Diyos na mas higit na importante, mas higit na mahalaga para sa iyo kaysa sa mga nawala na, nangyari na, natapos na. Kaya ang sabi kanina, maghintay ka. Palalakasin ka ng Diyos. Ibabangon ka ng Panginoon. Magpatuloy ka lang. Magpatuloy lang tayo. Sapagat sa ating paglilingkod, sa bawat pagtugon natin sa Diyos, walang kalugihan. Amen. Kahit ano pang pagsubok, sa tingin natin, sinunaki ng barko, tingnan naman natin ang dagat kung gaano kalaki. Higit na malaki ang dagat, ang Diyos natin, napakalaki. Hindi natin kayang sukatin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Ano pa ba yung mga personal diligence natin? Yung pagiging godliness, living a life of reverential obedience. Sabi niya, sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Hello? Sabi ng Ecclesiastes, ulitin ko po, ngayong tayo nakarinig na ng salita ng Diyos, ngayong tayo kinahabagan na ng Diyos, ngayong tayo'y naranasan natin yung biyaya ng Panginoon, tinanggap natin ang Diyos, sumampalataya tayo, ang sabi ng Ecclesiastes, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Amen? Hallelujah. Salamat sa isang nag-amen. Tandaan din po natin at tingnan po natin 1 Peter 1:17. Walang pinapaboran ang Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Kaya kung tinatawag niyo siyang Ama, kapag nanalangin kayo sa Kanya, igalang niyo siya habang naninirahan pa kayo sa mundong ito. Grabe, no? Grabe yung mensahe ng Panginoon niya yun, no? Si Lord, hindi yan pinapaboran. Hindi ka kumo, ligtas ka na. Pero kailangan, ipakita natin. Kung tumatawag tayo ng Ama sa Kanya, kapag nanalangin tayo sa Kanya, kailangan natin igalang siya. Habang tayo nanirahan kayo sa mundong ito. Habang ang bawat salita, bawat mensahe ng Panginoon na ating naririnig, dapat igagalang natin siya. Kasi habang dito tayo sa lupa, kailangan nating sumunod sa ating Amang nasa langit. Katulad ng ating Panginoong Hesus na ginawa ng kalooban ng Ama para magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ang sino mang sasampalataya at tatanggap sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya sabi ng John 14:15, sa mga tumatawag ng Ama, nagkasabing mahal niya ang Panginoon, ang Diyos, kung mahal niyo ako, sundin niyo ang aking mga utos. We need to grow. We need to be mature. Amen? So, magpalago tayo. That is a command. Pakitaas ang kamay na nagmamahal kay Jesus. So, we need to keep the commandment of our Lord, of our God. Dahil yun ang kanyang utos. So, paano pa tayo lalago ng personal?
Kailangan natin maging masipag, kailangan natin pagsikapan. Yung brotherly kindness. Pag sinabing brotherly kindness, showing genuine concern and courtesy to others in the faith. Genuine concern. Genuine. Hindi plastic. Ang akala mo, ang buti-buti mo sa harapan. Akala mo nagmamalasakit ka. Yung pala, motibo ka lang. So, kaya sabi ng Philippians 2:20, to our God and Father, be glory forever and ever. O, purihin natin Diyos at Ama. Bakit? Sorry. Ephesians 4:32 nga. Ayan. Ephesians 4:32 pala. Sorry. Sabi na, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God as in Christ forgave you. Sa halip, maging mabait kayo at maaway sa isa't isa. At magpatawad kayo sa isa't gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Patawarin mo na yung kapatid mo. Patawarin mo na yung anak mo. Patawarin mo na yung magulang mo. Naging hindi sila mabuti sa iyo. Biktima lang din yan ng Biktima din ng mga lolo't lola nyo kasi hindi pa nila nakilala ng malalim ang Panginoon sa ating mga buhay. Pero ikaw na nandito, putol na ang sumpa. Amen? Kaya ang utos sa atin, maging mabait kayo at maaway sa isa't isa. Magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Amen? So, at dahil dito, nagkapatawaran na, nagkamasakitan na, purihin natin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Ang sabi po ng Philippians chapter 2, verse 8. Ano pa po yung kailangan na tayo? Lumago. Love. Kasi tayo, I love my own tayo. Hindi mo masang mahalin natin sa sarili natin dahil kailangan naman natin ingatan. Pero dapat, gawin natin. Ito ang sinasabi ng 1 Corinthians 10:24. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 2, huwag labang ang sarili niyo ang kapakanan ang inyong isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. That is love. Let no one seek his own good, but the good of his neighbor. Eat whatever is sold in the meat. Oh, sorry. Nadagdag lang pala, 25 verse pala lang. Amen? Pangatlo, ano yung pala? Spiritual growth requires personal diligence. Ito yung pangatlo. Spiritual growth requires resisting sin. Nabanggit ko na po kanina sa introduction niya. Kapag inaalaw natin yung mali sa ating mga buhay, yung kasalanan sa ating mga buhay, kailangan pa nating lumago, magpalago. Sabi ng Proverbs 1:10, anak, huwag kang padadala sa pangihikayat ng mga taong makasalanan. Alam niyo po noon, nung ako'y nasa mundo, grabe po ako mag-influensya. Pag umaga at gusto kong mag-inom, alas 7, bili ako. Starter ako. Ganun ako mag-influensya. Ako yung nag-i-influensya. Wala naman tayo gagawin. Tong-it na tayo. Madyong na tayo. Ayan yun eh. Mabuti pa sa harapan ng Panginoon yun. Ito matindi. Habang nagmamadyong kami, nag-iinuman pa kami. At ito matindi. Pagka nagsawa kami maglaro, pupunta kami sa 15th Avenue o sa 20, sa Cubao. Marami dyan eh. Pupunta kami sa mga kumukuti-kutita. Tingnan nyo. Aba, noon yun, nung unbeliever ako, grabe ako makapag-influensya. Aba, ito na, nung ako'y kahabagan ng Panginoon, at ako naman yung nag-i-influensya, pinapaalala ko sa lahat, pag sabi ko, tara pare, mabilis mo magsapatos, pagkaka i-invite kita sa church, sa gawain ng Panginoon, teka lang muna, may gagawin ako.
Kita nyo? So, dapat, tayo, bilang mga Kristiyano, hindi na tayo dapat ihikayat ng mga ganitong mga gawain. Amen? Huwag kang padadala sa pangihikayat ng mga taong makasalanan. Actually, mga unbeliever din naman yung niyayaya ko. Pero pagka believer ka na, hindi na. Iba na ang pangihikayat natin. Yung madala natin sila sa paanan ng Diyos. So, tanggihan natin yung kasalanan. Sa personal natin, kasi tayo naman, pag hindi naman tayo buong araw na magkasama. Amen? Pag nasa labas tayo, may kanya-kanya na tayong battle. Oh, sabi niya, i-resist natin yung kasalanan. At alam naman tayo, walang patagumanggang pag... Marami yan sa Galatia. Saan nyo na yung Galatia, chapter 5, 19. Tapos, hanggang 3 tayo. Amen? Pati yung gift of the Holy Spirit. Andun. Fruit of the Holy Spirit. Habitual sin hinders growth. Everyone who habitual practice sin will suppress spiritual prosperity and grieve the Holy Spirit. Nakita nyo? Nagigrieve yung Holy Spirit kapag hindi natin tinatanggihan yung kasalanan. Tapos ginagawa pa natin, nagiging habitual na tayo. Parang okay lang. Amen? Kaya tingnan niyo po yung sabi ng Ephesians 4:25-32. Ano yan? Paano natin nag-grieve? Ano ba yung nagiging habitual sa atin? Number 1, huwag na kayo magsisinungaling. Oh. Parang baliwala na sa atin yung pagsisinungaling. Pastor, pasensya na po, hindi po ako nakatin kasi po pinaglaba ako ng nanay ko. Yung pala, nandun lang sa barkada. Amen? Pagsisinungaling. Nagigrieve daw ang Holy Spirit. Sabi po dyan, ang bawat isa magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid, kay Kristo, dahil kabilang tayong lahat sa isang katawan. Dapat sasabihin natin yung totoo. Daddy, pasensya na po, talaga pong nagkamali po ako. Totoo po talaga. Hindi ko napigilan. Nag-milty po kami ng aking crush. Sabihin mo na yung totoo. Huwag ka na magsinungaling. Amen. Sabihin mo yung katotohanan. Bakit? Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Oh, ay sino yung mga sinungaling? Sino yung kanilang ama? Kapag sila naging sinungaling, ang ama niyong Diablo. Ang inyong ama. Amen. O sabihin sa katabi mo, huwag kang sinungaling ha. Isa po tayong katawan. Ayaw po namin. Alam niyo po, isa po tayong katawan. Ayaw natin mapahamak ang bawat isa. O sabi na 26, kung magalit man kayo, huwag kayo magkasala. O okay na pala magalit. Ano ba? Hindi ka na nagtanda. Nagalit. Ang kulit-kulit mo. Oh. Pero huwag ka magkasala. Pag nagbura ka na, pag sinumpa mo na siya, nagkakasala ka na. Ininsulto mo na yung buong pagkatao niya. Wag yan. Wag yan. At eto, pwede palang magalit. Pero, huwag ninyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Doon sa pinagagalitan at doon sa nagagalit. O kaya dapat, nagalit ka ngayon, kung kaya mo, mamaya-maya lang, hindi tapos na. Meron po akong chichismis sa inyo. Si dating galit ngayon, mamaya tawa ako ng tawa. Wala na. Okay na sa akin yun. Tapos na eh. Kaya, kita nyo, hindi ako tumatanda. Galit. Nagtataya. Kasi, ang susunod sa galit, puot. Ang susunod sa puot, papatay ka na ng tao. Kaya, wag do hayaan. Nalumipas ang araw na, naggalit pa rin tayo. Sabi ng 27, huwag niyong bigyan ng pagkakataon sa Satanas. Kapag alam niyong ito hindi kalooban ng Diyos, sabihin mo, in Jesus' name.
Amen. Ganun kagad. Hindi ako mag-a-absent. Huwag mo akong tuksuin. Mas unahin ko pa ang birthday. Pwede naman mamaya after church eh. Hahabol na lang ako. In Jesus' name. Mahalaga sa akin ang pagtitipon. Dahil sinabi ito ng Hebrews 10:25. Amen. In Jesus' name. May nanliligaw sa iyo, may asawa. In Jesus' name. Amen. Lakay. Tapos maganda ka. Tapos tingin niya sa iyo, mukhang madali lang bulahin to ah. In Jesus' name kagad. Christian ka, may nanliligaw siya. In Jesus' name. Oh, unbeliever. Nililigawan ng kapwa, in Jesus' name. Sabay layo. Huwag ninyo bigyan ng pagkakataon si Satanas. Kung ang barkada mo, dadaling ka sa kapamakan, layuan mo na yan. Humanap ka ng totoong kaibigan, barkada, na dadaling ka sa paanan ng Diyos. Di balik, 1, 2, 3 lang ang kaibigan mo. Okay lang yon. Dadaling ka naman papuntang langit. Amen? Hindi ka dadali sa kapahamakan. Ang magnanakaw huwag na magnakaw. O baka naman magnanakaw pa dito. Pwede ba mag-joke? Minsan, isagin kami doon sa ibabaw ng lamesa, nauumpos eh. O hindi po pagnanakaw yun. Nag-joke lang po ako. Amen? Kung magnanakaw ka, huwag ka na magnakaw. Baka may magnanakaw pa dito. Wala naman siguro. Magnanakaw ng kaligayahan, meron. Yung masaya yung kapatiran, no? Tapos, pinalungkot mo. Kung ano pinagsasabi mo. Alam mo ba, si sister, ano? Masaya nung dumating. Hallelujah, hallelujah. Tapos bigla ka tumabi. Alam mo ba? Alam mo, si mami. Nako, wala yan. Nalungkot ka ngayon. Likod ng Panginoon, ano? May gano'n, ano? Magnanakaw ng kagalakan. O ito. Sa halip ay maghanap buhay siya ng marangal para makatulong din siya sa mga nangangailangan. So, huwag po tayo magnanakaw. Kasama po sa 10 Commandments yan. So, at kung trabaho mo to, at humingi ka ng patawad sa Panginoon, pinatawad ka na ng Diyos. Yun ang biyaya ng Diyos. Sabi ng verse 20, huwag kayo magsasalita ng masama, kundi iyong makabubuti at angkop sa sitwasyon para maging kapakipagpinabak sa nakakarinig. Parang tinaman ako doon sa angkop sa sitwasyon. Kasi ako minsan, diba, may dalawang nagtatalo, discussion. Alam nyo, si daddy ibang mag-isip. Iba ang aking style. Pero ang reason ko lang, gusto ko lang awatin yung kanilang pagdidiscussion. Mag-iisip ako ng ibang salita. Ililihis ko doon sa kanilang pinag-uusapan. Bisan ganun po ako. Pero dapat angkop eh. Pero angkop naman, kung maiintindihan yung ibig sabihin ko. Yung halimbawa ko. Pero dapat angkop talaga eh. So, hindi tayo dapat magsalita ng masama, kundi yung makabubuti at angkop. May nag-away na ang mag-asawa. Alam mo ba? Dapat yung asawa mo, hinihiwalayin mo na yan. Tama ba yun? Ang pinagsama ng Diyos ay huwag maghiwalay ng tao, tapos papayuan mo na maghiwalay? Hindi angkop. Masamang pagpapayo. Ano yung mabuting pagpapayo? Alam mo talaga lahat ng mag-asawa dumaranas ng ganyan. Amen. Walang mag-asawa na hindi dumaras ng ganyan. Ang mahalaga, maintindihan mo na ang asawa mo hindi mo kaaway. Hindi yung kabalikan, katuwang ng iyong pamilya. Amen? Yun po yung angkop. At kapakipanginabang sa mga nakakanig. Lagi positibo. Verse 30, at huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ng banal na Espiritu Santo. Espiritu ng Diyos, ito yung ginigrip ninyo. Sapagkat ang banal na Espiritu ang isang tanda na kayo sa Diyos. At siya ang katiyakan ng kaligtasan ninyo pagdating ng araw. Tingnan nyo, pag nag-grip yung Holy Spirit, unti-unti, manlalamig tayo, lalayo tayo sa Diyos. So kaya, huwag tayo magsinungaling,
Huwag tayo magkasala, huwag tayo magalit, pero huwag tayo magkasala, huwag tayo magnakaw, huwag tayo magsalita ng masama, at huwag natin palungkutin ang banal na Espiritu ng Diyos. Verse 31, at sino yung anumang samaan ng loob? Meron pa bang may kasamaan ng loob dito? Sa akin, alam kong masama ang loob niya, hindi po masama ang loob niya sa akin. Dahil masyado akong istrikto, masungit ako. Ano ba? Ano pa ba pwede nyo itawag sa akin? Amen? Huwag niyo bigyan ng at sino yung anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw. Sorry, Lord. Mataas ang boses ko lagi. Paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Hinahangad mo yung hindi mo asawa. Hinahangad mo yung hindi sa'yo. Hinahangad mo na mapaibig ko kapwa mo babae. Masama yan. Nagigrip ang banal na Espiritu Santo. Ano dapat natin gawin? Sa halip, maging mabait kayo at maaway sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Amen? Flee from evil. A very part of growth is learning to live as obedient children and resisting sinful desires. Sabi ng Proverbs 4:15, iwasan mo ito at huwag itong dadaanan. Talikuran mo ito at magpatuloy sa matuwid na daan. So, naman gawa ng kaway, anong pandarayan ng kaway? Avoid it. Do not go on. Turn away from it and pass on. Talikuran natin. Tandaan niyo po ang tukso, no? Ang kaaway, hindi kanya iiwanan. Mali po yung kanta na o tukso, layuan mo ako. Ang tukso never nalalayo sa atin yan. Amen? Kaya mali po yung kanta na yun. Minamali ko po yung kanta na yun. O tukso, layuan mo ako. Hindi po mangyayaring lalayo ang tukso sa atin. Amen? Tayo ang lalayo sa tukso. Amen? Amen? First, 2 Timothy, chapter 2, verse 22. Mabilisan ko na po. Sabi niya, kaya iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsagapan mo mamuhay ng matuwid, tapat, mapagmahal at may mabuting pakikitungo sa kapwa, kasama ang mga tumatawag sa Panginoon na may malinis na puso. Mga kabataan, makinig po kayo. Ano ba yung mga hilig ng mga kabataan ngayon? TikTok! Masamang mag-TikTok, sumayaw. Huwag naman yung dito yung pusod. Hindi naman ito yung kuyukot dito. Amen? Hindi naman masama sumayaw. Pero kung ang buhay natin ay puro pag-TikTok, mas inuuna natin to kay Lord, pagbabasa ng salita ng Diyos, amatay ka na. Meron akong question mark. Dapat ang ginagawa ng mga Kristyano, magbasa ng mga kabataan. Amen? Ano ba yung hilig ng mga kabataan? Mundo. Barkada. Hindi po masamang bumarkada, pero tingnan naman natin yung babarkadahin natin. Baka nga tayo sa kapahamakan dadalhin. So, iwasan mo masasamang hilig ng kabataan. Ano? Marami pong hilig ng kabataan. Ayoko. 15 years old ka, gusto mo na mag-boyfriend. Okay lang sana yung crush lang eh. Ako, okay lang na magka-crush. Hanga lang naman yun eh. Pero kung hahangarin mo na, gusto mo na siya maging boyfriend. Parang alam mo na ang meaning ng love. Kaya ako mga kabataan, lagi yung tanong, alam mo na ba meaning ng love? Tanya nyo, wala makasagot. Wala makasagot eh. Dapat huwag ka mag-boyfriend. May pang-aalam eh. What is the meaning of love? Amen? Mga kabataan, naintindihan niyo po?
Nandiyan pa po kayo. Meron mga iba dyan, ang tanda-tanda na. Dahil nanliligaw, ewan ko ba kung sino hinihintay. Lalo Christian naman yun nanliligaw. Amen? Nandiyan po ba kayo? So, iwasan mo yung may kabataan. Yung sobrang taros ng pagsasaya, hindi po yan pinalulugdan ng Diyos. So, kailangan natin, pagsasayahan natin matuwid, tapat, mapagmahal at may mabuting pakikitulong sa kapwa. Lahat ng kapwa, pwede tayong halibelo sa kanila, pero hindi tayo makikiisa sa mga maling ginagawa nila. Kasi kailangan din naman natin ng makisalumuha sa kanila para mabahagi na natin sila ng salita ng Diyos. To influence, hindi tayo ma-influensya. Lagi niyong tatandaan, kung lingkod ka ng Diyos, kung ikaw ay mananampalataya, ang believer ng markada mo, dapat ikaw ang mag-i-influensya. Hindi ikaw ang ma-influensya. Kung na-influensyahan ka, lumayo ka. Layuan mo yung mga ganyang barkada. Amen? So, plead the youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace along. So, ano pa po? Grow in grace and knowledge. 2 Peter 3:18. Sabi niyan, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternal life. So, lumagay tayo. Yan po yung ating foundational verse. So, po sabi ng Ephesians chapter 4, verse 22. So, iwanan ninyo ang dati ninyong pagkatao. Ito tatandaan natin. Born again na tayo, no? Iwanan ninyo ang dati ninyong pagkatao at pamumuhay. Ang pagkatao ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Alam niyo talagang tayo, makakaranas tayo ng mga dati nating mga, binabalikan tayo ng kaaway. Kaya kung hindi tayo handa, kung hindi tayo babad sa presensya ng Panginoon, tandaan po natin, babalik yung dati nating pagkatao. Kung mayabang ka, magiging mayabang ka ulit. Pag hindi mo nabantayan. So, iwanan natin tayo ang pagkataong ito ang nagpapahamak sa inyo dahil sa mga hangarin na dumadaya sa inyo. Ang kaaway po, wala pong gawin yan, kundi dayain lang tayo. Wala siyang magagawa. Kaya huwag tayo magpadaya. Baguhin na ninyo ang inyong pag-iisip at pag-uugali at isuot ang bago ninyong pagkatao na nilikhang naayon sa matuwid at banal na Diyos. So, isuot natin yun, yung bago nating pagkatao. Si Kristo ang ating buong pagkatao. And last, pang-apat, the result of spiritual growth. Ano ba yung resulta ng bawat paglago ng ating espiritu? Meron tayong victorious life. Amen? Sabi ng 1 Corinthians chapter 15:57, but thanks to be God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Tanging ang Panginoong Isus lamang ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Wala nang iba. Amen. Kaya sabi niya, sa Tagalog, ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan natin Panginoon. So, sabihin mo sa katagumpay, tagumpay ka na. Tagumpay na tayo. Hindi, huwag na tayo magpadaya sa dati nating buhay. Amen. Ulitin ko po. Sabi po ng verse 57 ng 1 Corinthians chapter 15, sabi niya, salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay. Meron na tayong tinanggap na tagumpay sa mga bagay na ito. At yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na pumili, tumawag sa iyo para maranasan. Okay? So ano pa po? Ano pa po ang resulta? Kapag tayo lumago, meron tayong abundant life. Spiritual growth is the path to the abundant life that Jesus promised. Sabi po ng John 10:10, ano sabi dyan? I came that they may have life and have it abundantly. Sabi niya, dumating ang magnanakaw upang nakawin at patayin ang mga tao. Kamatayan at pagkawasak ang dala niya sa kanila. Ngunit, ito po yung pangako ng Diyos. Ngunit, naparito upang magkaroon.
Ngunit ako'y naparito upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. Amen. Pag sinabing ganap, buhay na kasiya-siya. Buhay na masagana. Buhay na. Alam niyo yung naramdaman ko ngayon? Mawala ng lahat sa akin, huwag lang si Kristo. Yun yung napakasarap na buhay. Pero hindi naman ganun si Lord. Hindi niya hayaan na mawala sa iyo lahat. Pagyayamanin ka. Itataas ka. Amen. Kasi tinataas mo ang Diyos sa buhay mo. Ang Diyos natin ay makagagawa ng higit pa sa inihiling o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Kahit ano po yung hilingin natin o yung inaasahan natin, kaya niyang gawin yan. Kasi sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang ito na kumikilos sa atin. Amen? So, spiritual natin, the goal is to attain the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Bibilisan ko lang po. Sabi ni Paul sa mga taga-Epeso, sa ganitong paraan, maaabot natin lahat ng pagkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at ganap na lalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang sa maging katulad tayo ni Kristo. Amen? Yan po ang ating goal, maging katulad tayo ni Kristo. So sabi ni John, idinadalhin ko sa inyo, Ama, nang silang lahat ay maging isa gaya natin. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, naway sila naman ay sumaatin upang maniwala ang mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Sabi po ni John yan sa verse 17 ng 21. Chapter 17, verse 21. Amen? So ngayon po umaga, kailangan po nating lumago sa biyaya ng Panginoon at sa pagkakakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. At mangyayari lamang yung personal diligence na yon sa atin, mangyayari lang yon kung patuloy tayong magtitiwala at aasa sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tatawagan ko po si Mami. Kaya po natin tumayo.